Startling alarms rang out from Pope Francis in 2024 when he delivered terrifying warnings to Christians, shocking the entire world. Entrano senza che tu te ne accorga. Bussano alla porta, sono cortesi, no, va bene, va avanti. E poi alla fine comandano loro nel tuo animo. State attenti. Ating napag-usapan mga kaibigan noong nakaraang mga content ang patungkol sa Antikristo. At sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan mga kaibigan, ano nga ba ang 666? Ano ang kahulugan nito? Bakit isa ito sa pinakamisteryosong numero sa libro ng Revelation? Atin itong pag-uusapan mga kaibigan. Naglipa na nga mga kaibigan ang numerong 666. Marami ang nagsasabi na ito ay isang microchip na inilalagay sa ulo o kaya sa kamay na tanda raw ng hayop. Ngunit hindi ito mga kaibigan ang sinasabi ng Biblia. Ating pag-uusapan ano nga ba ang ibig sabihin ng numerong 666. Kung ating mapapansin mga kaibigan at babasahin sa Revelation 13 verse 18, binabanggit niya dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Oo mga kaibigan, tumutukoy ito sa numero at bilang ng hayop sapagkat siya raw mga kaibigan ay bilang ng isang tao. Kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ito ang tanda ng hayop, hindi 666 mga kaibigan sapagkat binabanggit sa Revelation 13 verse 17, napakaliwanag na ang 666 ay bilang ng hayop mga kaibigan na ating napag-usapan sa mga nakaraang nating content. Ang 666 mga kaibigan ay bilang ng Antikristo. Binabanggit niya dito mga kaibigan sa Revelation 13 verse 17 at Revelation 15 verse 2, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Ito mga kaibigan ay numero at representasyon ng numero mga kaibigan ng hayop na ito. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa larawang ito ang larawan ni Pope Sixtus. Ito mga kaibigan ang kanyang tomb. May 5 mga kaibigan na mga papa ang ipinangalan. Sa kanilang pangalan ang salitang Sixtus. Ang ibig sabihin mga kaibigan nito sa root word na 6. At isa ito mga kaibigan sa mga tomb na mayroong 6. Kung inyo ito makikita mga kaibigan, ay napakaliwanag ng binabanggit ng tomb na ito. Ating i-close up at tignan mga kaibigan ang korona sa kanyang ulo. Sa crown mga kaibigan ng papa na ito ay makikita natin ang 6 na nakapulupot na mga serpents sa ilalim mga kaibigan ng occult na pyramid. Nakita nyo ba mga kaibigan? At kung iyo makikita mga kaibigan, ano ba ang ibig sabihin ng serpent sa Biblia? Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay ang kaaway? Now, why would you have 6 serpents on the crown? Ngayon mga kaibigan, bakit kaya merong 6 na serpents sa crown ng papa pagkatapos ipinangalan sa kanya ang salitang 6 sa salitang Sixtus? Sasabihin ko ito mga kaibigan, ang 666 mga kaibigan ng numero ay very sacred ito sa ancient religions sa buong mundo. Ito mga kaibigan ay associated sa pag-worship sa araw. Kung iyong makita mga kaibigan, ito yung mga solar coins sa mga ancient na government. Mapapansin natin dito mga kaibigan ang larawan ng sun at ng moon. At binabanggit ito mga kaibigan na ito raw ay Solis Elun. At kung iyong makikita mga kaibigan, manonotice niyo dito na mayroong 6 na columns sa kanyang likod. At kung i-add nyo mga kaibigan sa anumang klase ng direksyon, ay ang total nito ay 111. Kahit na ito ay vertically at horizontally, pag in-add mo mga kaibigan ay 111 pa rin. Maging sa diagonal mga kaibigan ay 111 pa rin. At meron siyang 6 columns. At kung mapapansin natin mga kaibigan, ang kanyang total na numero pag in-add mo ito ay 666 na naka-inscribe din mga kaibigan sa ilalim ng coin na ito, sapagkat very sacred mga kaibigan ang numerong 666 sa ancient religions. Ito mga kaibigan ay associated sa pag-worship sa araw. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito naman ay isang estatwa ng babae. At makikita nyo mga kaibigan sa kanyang mga paa na nagpapakita mga kaibigan ng kanyang pagkadominante sa buong mundo. At meron siya mga kaibigan yakap-yakap. Kung ating itong i-zoom, makikita natin mga kaibigan, ito mga kaibigan ang babae na kayakap ang araw. Makikita natin dito mga kaibigan ang simbolismo ng araw sa Vatican. Bakit kaya sa Vatican ay nagkalat mga kaibigan ang mga araw? Dahil ang Church ng Rome mga kaibigan ay pinalitan ang araw ng Sabat
na ginawang Sunday bilang respeto mga kaibigan sa God ng mga pag-ano, ang God of the Sun. Kaya ibig sabihin mga kaibigan ng Sunday is Day of the Sun. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa Revelation 13 verse 18, dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang na hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Kung inyong makikita mga kaibigan, ito ay bilang ng pangalan mga kaibigan ng hayop na tumutotal sa 666. At sabi niya dito mga kaibigan, ay bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. So ito mga kaibigan ay bilang ng kanyang pangalan. Ito'y bilang ng tao at ito'y bilang mga kaibigan ng hayop. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, sa letter mga kaibigan ng Pope's Mitre, ang salitang Vicarius Filii Dei. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan sa salitang Latin ay Vicar of the Son of God. Ibig sabihin, siya ang Diyos mga kaibigan dito sa lupa. Ito mga kaibigan ang opisyal na title ng Papa, ang Vicarius Filii Dei. Ibig sabihin mga kaibigan, siya ang substitute ng anak ng Diyos dito sa lupa. Very interesting mga kaibigan na term ito sapagkat ito rin mga kaibigan ay tumutukoy sa Antikristo sa Greek. Nang ibig sabihin mga kaibigan ay substitute for Christ. So ibig sabihin mga kaibigan ng Vicarius Filii Dei ay Antichrist. So ito mga kaibigan ay makikita natin sa salitang Grego. At ating balikan mga kaibigan ang verse sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Kailangan nating bilangin mga kaibigan ang bilang ng pangalan ng hayop mga kaibigan. Kung inyong makikita sa Roma, makikita natin doon na ang mga clock nila mga kaibigan ay hindi mga numero ang nakalagay doon, kundi mga Roman numerals. Ito mga kaibigan ang pagkakasulat ng mga Latin mga kaibigan ng numero sa lugar ng Roma. At kung mapapansin nyo mga kaibigan dito, ang salitang museum, imbes na U ang ilagay, ay V mga kaibigan ang kanilang nilalagay kasi walang U mga kaibigan sa Latin, kundi ang inilalagay nila ay V. Kaya kung ating mapapansin mga kaibigan, nung tayo ay elementarya, naalala ko pa na ang mga numero mga kaibigan ng Roman numerals ay ang I ay 1, ang L ay 50, ang D ay 500, habang ang C mga kaibigan ay 100, habang ang X naman mga kaibigan ay 10. Ang salitang Vicarius Filii Dei, atin ito makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito ay Vicarius Filii Dei. Ating babalikan mga kaibigan sa Our Sunday Visitor, April 18, 1915. The letters on the Pope's Mitre are this Vicarius Filii Dei, which is Latin for the Vicar of the Son of God, Our Sunday Visitor. At kung ating mapapansin mga kaibigan ito mga kaibigan ang Roman numerals ng Vicarius Filii Dei. Ating isusulat mga kaibigan ito upang makita natin kung ano mga kaibigan ang total na numero ng salitang Vicarius Filii Dei. Ang V mga kaibigan ay 5, ang I ay 1, ang C mga kaibigan ay 100, habang ang A ay 0, R ay 0 dahil wala naman mga kaibigan ito sa Roman numeral. Pagkatapos ang I ulit mga kaibigan ay 1, habang ang U ay V rin ito mga kaibigan na nire-represent ang numerong 5, habang ang S ay 0. Ito mga kaibigan ay tumutotal sa 112 at tayo mga kaibigan ay dumako sa Filii. Ang F ay 0, ang I ay 1, habang ang L ay 50, habang ang I ulit mga kaibigan ay 1 at ang I mga kaibigan ulit ay 1. Ito ay tumutotal mga kaibigan ng 53 at tayo mga kaibigan ay dumako na sa Dei. Ang D mga kaibigan ay 500, habang ang E ay 0, habang ang I ay 1. Ito ay tumutotal sa 501. At kung ating i-add mga kaibigan, 112 plus 53 plus 501 ay equals, hulaan nyo mga kaibigan kung ilan ito. Ito mga kaibigan ay nakakakilabot dahil ang numero mga kaibigan lumalabas ay 666. Napakalinaw mga kaibigan ang sinasabi ng Biblia sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao mga kaibigan at ang kanyang bilang ay 666. Nakakagulat lang isipin mga kaibigan na ito ay matagal lang itinago sa atin ang patungkol sa papacy. Binabanggit mga kaibigan sa article na ito si Cardinal Joseph Ratzinger na kilala bilang Pope Benedict XVI noong 1992. Binabanggit niya dito, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible or the Word of God
and is capable of contradicting it. Oo mga kaibigan, ang iglesia raw ng Roman Catholic Church ay mas mataas pa sa binabanggit mga kaibigan ng Biblia dahil kaya nila mga kaibigan na baguhin at i-contradict ang sinasabi daw ng salita ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ba't isa itong kapusungan sa ating Panginoon? Dahil binabanggit mga kaibigan sa Salmo 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Oo mga kaibigan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At ito mga kaibigan ay mababasa lamang natin sa salita ng ating Panginoon. Job 5 verse 17 to 18, narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos, kahit huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng kapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y ang Diyos, sumusugat at nagtatapal, siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Oo mga kaibigan, masakit mang isipin ang katotohanan, ngunit ito mga kaibigan ang magbibigay sa atin ng kalayaan upang sa ganun makita natin ang tamang daan patungo sa daan ng ating Panginoong Diyos. John 8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Purihin ang Diyos sa katotohanan ito. At tatanungin kita mga kaibigan, nais mo ba na sundin ang katotohanan? Ito mga kaibigan, ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, nakita po namin ang buong katotohanan. Tulungan kami na sundin ang katotohanan. Gabayan kami, Panginoon, na makita ang buong pagmamahal po ninyo at plano ninyo para sa amin. Ito po ang aking sabot na langin, at patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.